Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Buhat ng matagumpay na paglulunsad ng matatag curriculum ng Department of Education o DepEd sa bansa, nais itong palawigin pa ni Vice Presidente at Education Secretary Sara Duterte. Kasabay nito ang ginanap na National Summit ng Matatag Curriculum Pilot Implementors kung saan kaya ang epektibong hakbang na nagawa ng mga nagpatupad ng programa. Kabilang na ang mga susunod na hakbang para lalo itong mapabuti. Isa na sa mga hakbang na layong gawin ng kagawaran para sa susunod na linggo ay ang pagsasanay sa mga guro sa bawat rehiyon sa bansa upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa konteksto ng curriculum. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pekeng Facebook group ng ahensya. Ito ay mayroong mahigit 30,000 miyembro kung saan maaaring makilahok ang kahit na sino man online dahil nakapubliko ito. Paalala naman ng LTFRB agad ipagbigay alam sa ahensya ang ganitong mga pangyayari dahil maaari itong maglaman ng maling impormasyon para sa publiko. Sa pagpapanatili naman ng kaayusan sa lungsod ng Makati, ay isinagawa ng Department of Environmental Services at Makati Action Center ang clearing operation sa mga sidewalk. Ang operasyon na ito ay isinagawa sa Barangay Tejeros, Barangay Pio del Pilar, Barangay Olympia at Barangay Palanan. Layunin ng Makati na maging malinis at maayos ang bawat kalye at kalsada kung saan ito rin ay naayon sa patakaran ng lungsod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. 3 milyong botanteng Pilipino, target ng COMELEC sa 2025. DOTR, tinitingnan ang posibilidad na maglagay ng biometrics sa paliparan. PBBM, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. VP Sara Duterte, nilinaw na walang planong magsampa ng kaso kay Las Cañas. Cybercrime rate sa Pilipinas tumaas ng 68.98%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Danizel Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa kakulangan ng health facility sa mga tourist spots sa bansa, ipinapanukala ngayon ang batas na layong palakasin ang mga pasilidad ng pangkalusugan sa mga pamosong tourist destinations sa Pilipinas. Isa sa mga nagpahayag ng suporta sa panukalang ito ay si Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo at Senate President Juan Miguel Zubiri, kung saan binanggit nila na hindi lang turismo ang dapat natutukan, kundi pati na rin ang pagtitiyak sa kaligtasan at kalusugan ng mga turista. Ayon pa kay Go, kailangan na ang pagtatatag ng mga ospital at komprehensibong health facilities sa mga patok na tourist destinations sa Pilipinas, alang-alang sa kapakanan ng mga dayuhan at residente ng lugar. Nitong kamakailan lang ay 2 mangingisda ang sinagip ng Philippine Coast Guard o PCG at Bantay Dagat Rizal na sakay ng isang motorbangkang nakaranas ng problema sa makina sa karagatan ng sitio Ariringon, Barangay Iraan, Rizal sa Palawan. Sa isinagawang search and rescue o SAR operations ay natagpuan ng grupo ang mga mangingisda na kinilala bilang sina Regina Lang at Raymond Talaver. Agad namang dinala ng SAR team ang distressed motorbangka patungo sa baybayin ng Barangay Iraan matapos matiyak na nasa maayos na pisikal na kondisyon ang 2 mangingisda at nagbabala rin na laging suriin ang estado ng mga makina bago ang pangingisda.
Sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang ahensya ng gobyerno, ay matagumpay na nakapaghatid ang United States Marine Corps ng mas maraming family food packs sa mga lugar na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpadala ng nasa mahigit 15,000 family food packs sa pamamagitan ng 2 aircraft na tiniyak na ang tulong ay agad na makakarating sa mga komunidad na nangangailangan. Ayon sa AFP, ang presensya ng mga kaalyadong sundalo sa buong relief effort sa Mindanao ay nagpakita ng matibay na relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa oras ng pangangailangan at nagbigay ng suporta at pag-asa sa mga residenteng naapektuhan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. 3 milyong botanteng Pilipino, target ng COMELEC sa 2025. DOTR, tinitingnan ang posibilidad na maglagay ng biometrics sa paliparan. PBBM, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. VP Sara Duterte, nilinaw na walang planong magsampa ng kaso kay Las Cañas. Cybercrime rate sa Pilipinas tumaas ng 68.98%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.